Ang gabi na iyon ang gabing ang sarili kong anak, si Enrique, ang tumawag sa akin ng walang utang na loob sa harap mismo ng mga biyenan niyang may kaya. Ang hapong iyon, habang nililinis ko ang kanilang malaking bahay, nagluluto, inaalagaan ang mga apo pakiramdam ko, isa lang akong kasambahay na hindi na kailangan. Tinawag niya akong babaeng bayaran. Ang kahihiyan na yon halos ikamatay ko. Pero hindi nila alam. Hindi nila alam ang lihim na yaman na iniwan sa akin ni Elena, ang aking yumaong asawa. Hindi nila alam ang kalooban na nagprotekta dito, isang halagang malaki, 500,000 piso na pinaghirapan ko at ni Elena. Itong matandang lola na tinapon nila. Siya na ngayon ang mga ngaso. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay para maibalik ang aming dangal. Magbibigay ako ng leksyon na tatandaan nila habang buhay. Kwentuhan mo ako saan ka nanonood. I-like at i-share mo to kung naramdaman mo na ring naging estranghero ka sa sarili mong tahanan. Siguradong sigurado ako, ang gabing iyon sa Anchorage, Alaska hindi ko malilimutan kahit kailan. 68 taon na ako sa mundong ito, at sa lahat ng pinagdaanan ko, ang pagiging biyuda, ang pagtatayo ng bahay mula sa pundasyon, ang mga taong nasaksihan kong bumagsak na parang hindi matibay na pader. Wala pa rin tatalo sa pakiramdam ng parang may pumilipit sa dibdib ko habang nakaupo sa isang maginhawang sala. Sala na hindi ko naman talaga dapat inuupuan. Ako si Lolo Ricardo, isang retiradong karpintero. Katulad ng mga likhang gawa ko, matibay, minsan may konting gasgas, pero may tatak ng pinaghirapan. Isa akong Alaskan, 3 henerasyon na. Lumaki ako sa Spenard, sa Anchorage, noong panahong ang Spenard ay hindi pa kilala sa mga mamahaling restaurant at boutique, kundi sa mga bahay na simple, at sa mga kalye na hindi mo gustong lakarin kapag lumalamig na ang gabi. Ang mga kamay ko malalaki, parang mga gloves ng catcher. May konting pilay sa kaliwang balikat mula sa trabaho sa bubong noon. At sabi nga ni Elena, ang mahal kong yumaong asawa, parang lagi daw akong nakasimangot kahit masaya ako. Hindi siya nagkakamali. Ganon lang talaga ang mukha ko. Nagbuhat ako ng kahoy, naglatag ng mga sahig, nagtayo ng mga kisame, at nagtayo ng buong bahay. Alam ko kung paano magtayo ng matibay. Alam ko kung paano maging matatag. Alam ko na ang pinakamahalagang bahagi ng isang istruktura ay yung hindi nakikita. Pero ang hindi ko alam noong gabing iyon ay kung paano tatayo ang isang ama sa harap ng kanyang bagong panganak na apo at sasabihin damage. May sira sa Filipino natin parang ganoon. Nakakabingi ang salitang iyon. Nakakabingi. Nandoon ako sa bahay nila Enrique at Jeanette sa isang lugar na ang tawag ay Hillside Neighborhood. Malalaki ang lupa, 2 kotse ang kasya sa driveway. Nakita ko ang mga bato na hugis oso sa kanilang harapan. Mukhang maayos ang lahat. Mukhang perpekto. Pero hindi. Nang bumukas ang pinto, nakita ko agad si Jeanette. Namumugto ang mga mata. Sinusubukan niyang magpanggap na maayos ang lahat, pero alam ko. Palagi kong alam ang mga ganitong bagay. Laging napapansin. Hindi ko lang alam noon kung bakit siya umiiyak. Nasa sala si Enrique. Nakatayo. Karaniwan, ganito sila kapag may sasabihin silang hindi mo na kailangang pag-usapan pa. Alam na nila ang desisyon. Dad, sabi niya. Ang boses niya kalmado. Masyadong kalmado. Kailangan naming sabihin sa iyo ang tungkol sa baby. Ang baby. Si Cynthia. 3 araw pa lang siya sa mundo. Nasa ospital pa. Araw-araw akong pumupunta, nakadungaw sa bintana ng nursery, parang isang tanga na umiibig. At ang pag-ibig na yon, totoo. Ano ang tungkol sa kanya? Tanong ko. Tumingin siya kay Jeanette. Yumuko si Jeanette. Bumalik ang tingin ni Enrique sa akin. Ang boses niya naging mas mababa pa. She's deaf, Dad. May hearing loss. Sabi ng mga doktor malala, parehong tenga. Napatigil ako. Narinig ko ang salitang deaf. Narinig ko ang hearing loss. Pero ang sumunod na sinabi niya doon na bumagsak ang mundo ko. And we've made a decision. We're giving her up for adoption. It's already in motion. Walang magagawa. Hindi ko na narinig ang mga sumunod na salita. Hindi dahil bingi ako. Kundi dahil sa loob ko may dumadagundong. Isang ingay na parang galing sa gitna ng dibdib ko. Parang bundok na gumuho. Parang dagat na umapaw. Ano-ano ang sinabi mo?
Ang tanging lumabas sa bibig ko. Nagdilim ang paningin ko. Dad, listen, sabi niya mas matatag na ngayon. Yung tingin niya parang wala ng emosyon. Nakuha niya yung ambisyon niya sa akin, pero yung lamig niya hindi ko alam kung saan niya nakuha. Sabi ng nanay niya, parang lumabas na siya sa sinapupunan na nagkakalkula na. Noon, natutuwa pa kami. Ngayon hindi na. Hinayaan ko siyang magsalita. Habang nagsasalita siya, parang bumibigat ang hangin sa paligid ko. Parang nasisipsip lahat ng oxygen. Ang mga salita niya ay bumabalik sa akin, paulit-ulit. Damage. Death. Adoption. No choice. Hindi. Hindi iyon ang katotohanan. We can't raise a damaged child, Dad. Hindi kami equipped. Hindi namin alam ang sign language. Wala kaming resources. Naramdaman kong tumaas ang kilay ko. Naramdaman ko ang pagpihit ng isang bagay sa loob ko. Ang isang bagay na hindi ko pa naramdaman noon. Ang galit. Pero hindi yung galit na sumisigaw. Galit na malamig. Galit na parang yelo. Damage. Sabi ko, ang boses ko, halos hindi ko makilala. Mababa, ngunit may bigat. She's 6 pounds, 2 ounces. She has Elena's eyes. And you are standing here, in your fancy house, calling her damage. Tumingin ako sa kanya. Sa anak ko. Hindi ko na siya makita. Nakita ko lang yung lalaki na nagsabi noon. Yung lalaki na nagsabi ng damage. Tumingin siya kay Jeanette. Nakayuko pa rin si Jeanette. The adoption is already arranged, sabi ulit ni Enrique. Closed adoption. Private. Done. You can't do anything. Isang mahabang katahimikan. Naririnig ko ang tibok ng sarili kong puso. Parang tambol. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit? Lungkot? Pagtanggi? Siguro lahat na lang. Tumayo ako. Kinuha ko ang kape ko. Hindi ko ito ininom. Tiningnan ko ang mesa sa tabi niya. Maganda. Makinis. Tumingin ako ulit sa kanya. Sa mukha niyang walang emosyon. I can't do anything. Tanong ko ulit. Uminom siya ng tubig. Sumagot siya, no, Dad. Iyon lang. Ibinalik ko ang tasa sa mesa. Dahan-dahan. Hindi ko ito ibabato. Hindi ko sisirain ang gamit niya. Pero ang ugat ng galit na nararamdaman ko, parang isang ugat ng puno na lumalalim sa lupa, hinahanap ang tutunguhan. At alam ko na. Alam ko na kung saan ako pupunta. I'm going home, sabi ko. Dad, don't be dramatic, sabi niya. Umiti ako. Isang ngiti na malamig. I'm not being dramatic, Enrique. I'm being a grandfather. Lumabas ako ng bahay nila. Malamig ang hangin. Ramdam ko ang lamig sa mga buto ko. Bumalik ako sa kotse. Habang nagmamaneho ako pa uwi sa Agni Raspberry, sa gitna ng madilim na gabi, nakikita ko ang mga ilaw ng Anchorage. Pero parang malayo. Parang hindi sa akin. Pagdating ko sa aking workshop, doon sa maliit na gusali sa likod ng bahay, huminto ako. Ang amoy ng kahoy. Ang amoy ng barnis. Ang amoy ng pinagpaguran. Ito ang mundo ko. Umupo ako. Kinuha ko ang mga gamit. Ang mga kahoy. Ang mga kasangkapan. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Kailangan kong ilabas ang lahat ng ito. Kailangan kong mag-isip. At habang ginagawa ko ang mga ito, sa gitna ng katahimikan, naririnig ko ang boses ni Elena. Ricardo, sabi niya. Malumanay. Hanapin mo siya. Huwag kang susuko. Natahimik ako. Napatingin sa kawalan. Hindi ako susuko, Elena, sabi ko. Hindi ako susuko. Alam kong mahaba ang lalakbayin. Alam kong mahirap. Pero sa gabing iyon, sa gitna ng lahat ng sakit at galit, may isang bagay na nabuo sa akin. Isang pangako. Isang desisyon. Hindi pa ako tapos. Hindi pa tapos ang lahat. Para sa apo ko. Para kay Cynthia. Naiwan ako sa dilim ng Anchorage, ang lamig ng Nobyembre ay parang yakap ng kamatayan. Pagkalabas ko sa bahay nila Enrique, ang sarili kong anak, alam mo yung pakiramdam na parang sinampal ka ng katotohanan na hindi mo inaasahan. Hindi lang basta sampal.
Parang pagbato ng malamig na yelo sa dibdib. Ang mga salitang iyon damage, death, adoption. Paulit-ulit sa isip ko. Parang sirang plaka. Bumalik ako sa aking workshop. Ito ang aking santuwaryo. Dito, ang mga puno ng kahoy ang kausap ko. Ang mga kasangkapan, sila ang aking mga kaibigan. Dito, kahit gaano kasakit ang nararamdaman ko, kaya kong itago. Ang amoy ng sawdust, ng kahoy na pinoproseso, ay nagpapakalma sa akin. Parang yakap ni Elena, ang aking mahal na Elena. Umupo ako. Kumuha ako ng isang piraso ng kahoy. Maple. Maputi, malinis. Perpekto para sa isang bagay na simple. Isang bagay na maaari kong gawin kahit hindi ko alam kung para kanino. Isang rocking horse. Bata pa lang si Enrique, nagawa ko na ito. At ngayon, para sa apo ko na hindi ko pa man nakikilala ng lubusan si Cynthia. Ang mga kamay ko, na sanay humawak ng martilyo at lagari, ay nagsimulang gumalaw. Dahan-dahan. Mag-ingat. Bawat galaw may kasamang pagninilay. Bawat paghasa ng talim, bawat paglalagay ng pako parang dasal. Ang galit, ang sama ng loob kay Enrique at Jeanette sinusubukan kong ilipat lahat iyon sa kahoy na ito. Para hindi ito manatili sa loob ko. Para hindi ito sumira sa akin. Habang nagtatrabaho ako, nagsimula akong maalala. Si Elena. Siya ang ilaw ng tahanan namin, hindi lang sa bahay kundi pati sa puso ko. Paano kami nagkakilala? Sa isang community dance. Ako'y isang binatang karpintero, mahiyain. Siya, ang babaeng may ngiting kayang magpakulo ng tubig. Ang kanyang tawa parang kampana ng simbahan tuwing linggo ng umaga. Pinakasalan ko siya sa simbahang iyon. Dito sa Anchorage. Sa gitna ng nyebe, sa gitna ng taglamig, ang pag-ibig namin ang nagbibigay init. Nawala siya. 3 taon na ang nakalipas. Cancer. Mabilis. Walang awa. Parang ang bagyo sa Alaska na biglang darating at lilipad kaagad, pero iniwang nakatiwangwang ang lahat. Bago siya pumanaw alam niya. Alam niyang may problema kami ni Enrique. Alam niya ang pagiging malayo ng anak ko. Ricardo, sabi niya, ang boses niya ay mahina na, parang bulong ng hangin. Huwag mong pababayaan ang apo mo. Hindi ko pa alam noon na may apo na pala ako. Hindi ko pa alam na si Cynthia ay nariyan, naghihintay. Hindi ko pababayaan, Elena, sabi ko. Pangako. Pinisil ko ang kamay niya. Manipis na. Malamig na. Pangako mo yan, ha? Tanong niya, ang mga mata niya nakatingin sa akin. Ang mga mata niya na lagi kong minamahal. Huwag mong iwan. Kahit anong mangyari. Pangako, sabi ko ulit. Mas malakas na ngayon. Mas may determinasyon. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tuluyan na siyang nawala. Ang katahimikan sa bahay ay naging ibang klase. Hindi na yung tahimik na nagpapahinga. Tahimik na may kulang. Tahimik na may sugat na hindi gumagaling. At ngayon, naririnig ko ulit ang boses niya. Hindi sa isip. Parang tunay. Galing sa sulok ng workshop. Ricardo, sabi niya. Malumanay. Parang bumubulong. Hanapin mo siya. Huwag kang susuko. Napatigil ako sa ginagawa ko. Nakatingin ako sa kabila. Walang tao. Pero alam kong naroon siya. Kasama ko siya. Palagi. Hindi ako susuko, Elena, sabi ko, halos pabulong, pero ramdam ko ang bigat ng aking mga salita. Hindi ako susuko. Ang pangakong iyon kay Elena hindi lang basta pangako. Ito ang pundasyon ko. Ito ang magiging gabay ko sa madilim na daan na ito. Tiningnan ko ang ginagawa kong rocking horse. Simple lang. Walang masyadong palamuti. Ang mahalaga ay ang tibay. Ang bawat piyesa, maayos ang pagkakakabit. Ang bawat kurba, maayos ang pagkakaputol. Hindi ito pwedeng maging tulad ng relasyon namin ni Enrique, bitak-bitak, maluwag ang mga pinagtagpi. Ngayon, kailangan kong mag-isip. Paano ko sisimulan ang paghahanap? Ang mga gilili narinig ko na madalas hindi sila masyadong epektibo, lalo na sa mga closed adoption. Pero kailangan ko pa ring subukan. Kailangan ko ng tulong. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Napaisip ako. Ang mga anak ng mga kaibigan ni Elena. Mga kakilala ko sa komunidad ng mga karpintero. Baka may alam sila.
Baka may kakilala sila na makakatulong. Ang mundo, kahit gaano kalaki, ay maliit lang kapag may koneksyon ka. Kailangan ko lang hanapin ang mga tamang koneksyon. Naisip ko rin ang tungkol sa pag-aaral. Kung mahahanap ko man si Cynthia, kailangan kong makausap siya. Kailangan kong maintindihan siya. Kung siya nga ay kailangan kong matutunan ang lengguwahe niya. Ang sign language. Narinig ko na may mga klase dyan sa community college. Malay mo, pwede pala akong mag-enroll. Kahit matanda na ako, hindi pa huli ang lahat para matuto, di ba? Kung kaya kong magtayo ng bahay, kaya ko rin sigurong matuto ng bagong wika. Habang pinagpapatuloy ko ang paglililok, ang bawat galaw ng pait, ang bawat sandok ng kahoy, parang itinatanim ko ang bawat hakbang na gagawin ko. Una, kailangan kong umupo at isulat lahat ng alam ko. Ang pangalan ng mga doktor sa Providence Hospital, kung alam ko pa. Ang mga pangalan ng posibleng nakakaalam. Ang mga detalye ng panganganak ni Cynthia. Kahit yung mga hindi masyadong mahalaga, isusulat ko. Baka sakaling may magamit sa hinaharap. Pangalawa, kailangan kong mag-ipon. Ang mga serbisyo ng investigator, ang mga bayarin sa klase hindi libre ang paghahanap ng nawala. Kailangan kong gamitin ang kaunting naipon ko. Baka kailangan kong magbenta ng ilan sa mga lumang gamit ko. Masakit pero kailangan. Para kay Cynthia. At pangatlo, ang pinakamahalaga, ang pananampalataya. Hindi ko alam kung anong Diyos ang paniniwalaan ng lahat, pero alam ko, sa puso ko, na may mas mataas na kapangyarihan na nakakakita ng lahat. Na nakakarinig ng mga dasal. Na nakakakita ng mga pusong nasasaktan pero lumalaban. Kailangan kong manampalataya. Nakatitig ako sa rocking horse. Hindi pa tapos. Pero may hugis na. May direksyon na. Parang ako. May direksyon na ako. Napabuntong hininga ako. Ang lamig sa labas, ramdam ko pa rin. Pero dito sa loob ng workshop, sa gitna ng mga instrumento at kahoy, may init na nagsisimula. Init ng determinasyon. Init ng pagmamahal. Init ng pangako kay Elena. 9 na taon. Mahabang panahon. Pero para sa isang apo na hindi ko man lang lubos na nakilala, na tinawag pang damage ng sarili niyang ama, sulit ang lahat. Ang bawat araw. Ang bawat gabing magpupuyat. Ang bawat dolyar na gagastusin. Kailangan ko nang magsimula. Kailangan ko nang planuhin ang bawat hakbang. Kailangan kong gawin itong isang proyekto. Isang proyekto na mas mahalaga pa sa kahit anong bahay na natayo ko. Ang paghahanap kay Cynthia. Kinuha ko ang notebook ko at ang lapis. Nagsimula akong magsulat. Ang pangalan ng ospital. Ang mga posibleng makatulong. Ang mga gastos na kakailanganin. Lahat. Ang rocking horse nakatayo na sa isang tabi. Hindi pa ito ang pinakamagandang gawa ko. Hindi pa ito ang pinakamatibay. Pero ito ang simula. Simula ng paglalakbay na ito. Ang paglalakbay pabalik sa aking apo. Ang pagtupad sa pangako ko kay Elena. Ang alabok ng kahoy ay bumabalot sa aking mga damit. Ang tunog ng paglililok ay nagsisilbing musika sa aking tenga. Kailangan kong maging malakas. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong maging matyaga. Dahil si Cynthia, siya ang aking bagong pundasyon. Ang bagong istruktura na kailangan kong buuin. At ang pinakamahalaga, ang pag-ibig ko para sa kanya. Ito ang magiging pinakamatibay na bakal. Ito ang magiging semento na magbubuklod sa lahat ng aking gagawin. Malamig sa labas, pero dito sa loob, may bagong init na nagsisimula. Ang init ng pag-asa. Ang init ng pagmamahal. Ang init ng isang lolo na hindi bibitaw. Hindi kailanman. Ang 9 na taon na yon para sa akin, parang isang mahabang paglalakbay sa kabubatan. Minsan, madilim. Minsan, maliwanag. Pero palaging may direksyon. At ang direksyong iyon, laging nakaturo kay Cynthia. Sa apo kong hindi ko pa nakikilala, pero sa puso ko, nandyan na siya. Alam mo, noong bata pa ako, ang pinakamalaking pangarap ko lang ay maging isang mahusay na karpintero. Gusto kong ang mga bahay na ginagawa ko ay hindi lang basta istruktura, kundi mga tahanan. Mga lugar kung saan lumalaki ang mga pamilya, nagmamahalan, at nagdadamayan. Hindi ko akalain na ang pinakamalaking proyektong gagawin ko ay hindi sa pagtatayo ng bahay, kundi sa paghahanap ng nawala kong apo. Ang apo na itinuring na sira ng sarili niyang ama.
Ang unang hakbang ko ito yung pinakamahirap para sa isang matandang tulad ko. Hindi na sanay mag-aral. Ang isip ko masanay na sa numero ng sukat, sa disenyo ng kahoy, sa tibay ng bakal. Pero para kay Cynthia, kailangan kong matuto ng bago. Kailangan kong buksan ang isip ko. Pumunta ako sa community college dito sa Anchorage. Sa Providence Drive. Nakita ko ang bulletin board nila. May mga anunsyo para sa iba't ibang klase. Mga pangkaraniwang kurso, syempre. Pero nahagip ng mata ko ang isang maliit na flyer. American Sign Language, YARE, Continuing Education. Napatigil ako. Ilalae. Ang lengguwahe ng katahimikan. Ang lengguwahe ng mga taong hindi nakakarinig pero nakakaramdam. Nakakakita. Nakakapagsalita gamit ang kamay. Ito na siguro ang unang piraso ng puzzle na hinahanap ko. Ang susi para makapasok sa mundo ni Cynthia. Medyo nahihiya pa nga ako noong unang araw. Ang mga kaklase ko, karamihan mga bata pa. Mga nasa 20 anyos, marahil. Sabi nila, gusto lang daw nila ng bagong skill. O kaya para daw sa phone. Ako? Nandito ako dahil sa isang pangako. Dahil sa isang pag-ibig na hindi ko pa nakikilala pero ramdam ko na. Ang teacher namin, si Patricia. Siya mismo ay may kapansanan sa pandinig. Napakagaling niya. Sa una, gumagamit siya ng interpreter. Pero maya-maya, ramdam mo na gusto niyang isabak kami agad sa immersion. Yung tipong, kailangan mong matuto, kailangan mong makisabay. May mga sandali na parang gusto ko nang sumuko. Ang mga daliri ko, hindi sanay. Ang mga kamay ko, mas sanay sa martilyo at pait, hindi sa pagbuo ng mga letra at salita gamit ang kamay. Pero naalala ko si Elena. Naalala ko ang mga mata niya. At ang salitang damage. Hindi, Ricardo, sabi ko sa sarili ko. Hindi ka susuko. Nagsimula ako sa mga simpleng salita. Hello. Thank you. Grandfather. Granddaughter. Bawat salita, inuulit ko sa isip ko. Sa bawat paggalaw ng kamay ko, parang nag-sketch ako ng isang bagong istruktura. Isang istruktura ng komunikasyon. Nagpraktis ako kahit saan. Habang nagtatrabaho sa workshop, nilililok ko ang mga salita sa hangin. Habang nasa grocery, naglilista, pinapagalaw ko ang mga daliri ko sa gilid ng aking hita, na parang nagsasayaw ng tahimik. Habang nasa sasakyan, papunta sa mga consultation job, kinakausap ko ang sarili ko gamit ang mga sign. Si Patricia, nakikita niya ang pagpupursige ko. Minsan, natatawa siya. Minsan, tumatango. Yung unang tingin niya, parang nagdududa. Parang sinasabing, kayang pa kaya ng matandang ito. Pero habang tumatagal, napalitan niyon ng respeto. Napalitan ng pagkamangha. Pagdating ng ikalawang taon, naging komportable na ako. Nakakabuo na ako ng mga pangungusap. Nakakausap ko na ang mga tao sa community. Nakakaintindi na ako ng mga kwento nila. Nakakakwento na rin ako. Pagdating ng ikatlong taon doon na nagsimula ang mga panaginip ko. Nananaginip na ako sa yada. Parang natural na sa akin. Parang dati ko na itong alam. Nakakatuwa. Nakakatuwa na kahit sa panaginip, nakakausap ko na si Cynthia. Kahit sa panaginip lang. Si Elena, masaya siya para sa akin. Madalas, pag nagkakape kami sa umaga, tinatanong niya, kumusta na ang pag-aaral mo, tatay? Tapos tatawa siya. Alam mo, Ricardo, 20 taon kitang pinipilit na mag-aral ng Spanish. Ngayon, isang apo lang, bigla kang naging linguist. Umiti lang ako. Alam ko namang hindi lang dahil sa apo. Dahil ito sa kanya. Sa pangako ko sa kanya. Pero hindi lang Yare ang ginawa ko. Kailangan ko ring maghanap. Ang pag-aaral ng Yare ay para sa hinaharap kung sakaling mahanap ko siya. Pero ang paghahanap, kailangan kong gawin ngayon. Kumuha ako ng private investigator. 2. Unang investigator, si Gary. May opisina sa Benson Boulevard. Parang maliit na tindahan lang sa tabi ng nail salon at tax preparer. Kumuha siya ng malaking halaga. Mga mahigit 100,000 piso ang binayad ko. Sa loob ng 3 buwan, ang nakuha niya lang ay impormasyon na kaya ko rin namang hanapin sa Google. Mga public records. Walang kwenta. Yung pangalawa, mas seryoso. Nirerekomenda ng isang kaibigan. Sabi niya, magaling daw. 6 na buwan.
6 na buwan na puro paghihintay. Tapos, isang email lang. Sabi, mahirap daw po talaga ang closed adoption sa Alaska. Hindi ko na po kayo matutulungan. Ayun. Natapos. Nawalan ako ng pag-asa. Kaunti. Pero hindi tulad ng dating pagkawala ng pag-asa ko noong nawala si Elena. Ito may kaakibat na determinasyon. Hindi dahil sa nawalan ako ng pera. Nawalan ako ng panahon. Nawalan ako ng tiwala sa ibang tao. Pero hindi ako tumigil. Dumalo ako sa lahat ng mga events ng deaf community. Sa Anchorage. Sa mga kalapit na lugar. May Deaf Awareness Festival sa Convention Center. May mga school showcases sa Alaska School for the Deaf. May mga fundraisers. May mga potlucks. May mga theater performances. May mga misa. Naging pamilyar na ako sa mga lugar na yon. At ang mga tao doon, nakikilala na nila ako. Ang matandang lalaki na may malalaking kamay. Ang laging nakasimangot. Pero may dere na kahit hindi pa perpekto. Nakikita nila ang pagsisikap ko. Nakikita nila na hindi ako nandyan para manggulo, kundi para maghanap. Hanapin mo ang babaeng may mga mata ni Elena, sabi ko sa sarili ko. Ang mata na yon, alam kong minana ni Cynthia. Yun ang susi. Sa bawat pagpunta ko, nagtatanong ako. Laging may pag-iingat. May nakakilala po ba kayo ng isang baby girl? Siguro mga 9 years old na ngayon? Tapos, ipapakita ko ang litrato ni Elena. Ang litrato ni Cynthia na maliit pa, kung mayroon man akong kopya. Kadalasan, wala. Alam mo kung ano ang masakit? Ang makita ang mga pamilya na masaya. Ang makita ang mga magulang na kausap ang kanilang mga anak. Ang makita ang mga lolo at lola na kasama ang mga apo nila. Nakakainggit. Nakakalungkot. Pero hindi ito nagpapahina sa akin. Bagkus, nagpapatibay palalo. Para sa akin. Para kay Cynthia. Para kay Elena. Ang bawat taon na lumilipas ay parang dagdag na bigat sa puso ko. 3 taon, 4 na taon hanggang sa dumating ang ika-6 na taon. Ang taon na pumanaw si Elena. Naalala ko pa yung araw na yon. Malamig. Napakalamig. Nakahiga siya sa ospital. Ang mga tubo nakakabit sa kanya. Pero ang mga mata niya nakatingin pa rin sa akin. Ricardo, sabi niya. Mahina. Halos wala ng boses. Natagpuan mo na ba siya? Niyakap ko siya. Niyakap ko siya ng mahigpit, pero alam kong hindi ko siya mapipigilang umalis. Hindi pa, Elena. Pero hinahanap ko pa. Hindi ako titigil. Pangako mo yan, sabi niya. Pangako, sagot ko. Umiiyak na ako noon. Hindi ko na napigilan. Ang sakit. Ang sakit na mawala ng isang tao, tapos may hindi ka pa natutupad na pangako. Huwag mo akong kalimutan, Ricardo, sabi niya. At huwag mong kalimutan ang apo natin. Hindi, Elena. Hindi ko makakalimutan. Nang mamatay siya ang buong mundo ko, parang nagkolapse. Pero pagkalipas ng ilang araw, pagkalipas ng ilang linggo, naalala ko ulit ang mga salita niya. Ang mga pangako ko. Ang mukha ni Cynthia sa litrato na nakita ko sa workshop, yung litrato niya noong baby pa siya. Kailangan kong magpatuloy. Hindi lang para sa sarili ko. Para sa kanya. Para sa alaala niya. Para sa pangako ko sa kanya. Kaya bumalik ako sa paghahanap. Bumalik ako sa pag-aaral ng Yara. Mas pursigido pa ngayon. Mas may dahilan. 9 na taon. Mahabang panahon. Maraming pagsubok. Maraming pagkakataon na gusto ko nang sumuko. Maraming gabi na nag-isa ako sa workshop, umiinom ng kape, at nagtatanong sa sarili ko, tama ba itong ginagawa ko? Pero sa bawat pagdududa, naririnig ko ulit ang boses ni Elena. Nakikita ko ang mukha ni Cynthia. At alam kong tama ang ginagawa ko. Kailangan ko lang maging matyaga. Kailangan ko lang maniwala. At darating din ang araw na makikita ko siya. Darating ang araw na matutupad ko ang pangako ko. Hindi pa ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang. Simula ng isang mahabang paglalakbay na may isang malinaw na patutunguhan. Ang aking apo. Ang aking pag-asa. 9 na taon. 9 na taon ng paghahanap.
Nagsimula ito sa isang malamig na gabi sa Anchorage, sa isang pangako kay Elena, at sa isang desisyong hindi ko kayang bawiin. Ang mga taong iyon, punong-puno ng paghihintay. Puno ng pag-aaral ng iyare, ng pagtatanong sa mga estranghero, ng pagbabasa ng mga pangalan sa mga listahan na tila walang katapusan. May mga pagkakataong bumibigat ang pakiramdam. May mga pagkakataong napapaisip ako, tama pa kaya itong ginagawa ko? Pero ang isang bagay na hindi ko kailanman pinaniwalaan ay ang pagsuko. Hindi ganun ang pagpapalaki sa akin ni Elena. Hindi ganun ang itinuro sa akin ng buhay. Kailangan mong lumaban. Kailangan mong tumayo. Kahit pa ang lumalaban ka para sa isang tao na hindi mo pa lubos na kilala. Sa ika-9 na taon ng aking paglalakbay noong panahong halos ubos na ang pasensya ko, pati na ang pera ko doon ko nakilala si Benjamin. Nagsimula ito sa Seaview School for the Deaf. Nasa midtown ito ng Anchorage, hindi kalayuan sa akin. Kailangan nila ng mga volunteers para sa kanilang after-school enrichment program. Sabi nila, naghahanap sila ng magtuturo ng woodworking. Naalala ko agad ang workshop ko. Ang mga kasangkapan ko. At ang puso kong, kahit paano, gusto pa ring makagawa ng mabuti. Isang Lunes ng hapon, nagpunta ako doon. Bitbit ko ang mga sarili kong gamit. Hindi ko masyadong inisip kung ano ang kalalabasan. Basta ang alam ko, may oras ako at mayroon akong gustong ibahagi. May gustong ituro. Pagpasok ko sa workshop area, nakita ko siya. Sa likod, nakaupo sa isang workbench na hindi naman niya gamit, nagkakape, kumakain ng chips mula sa isang malaking supot. May pagkasuwail ang datingan. Tipikal na teenager. Mga 14 na years old noon. Maitim ang buhok, payat pero mukhang matatag. Nakasuot ng hoodie na parang ilang dekada ng gamit. Pagpasok ko, napatingin siya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Parang iniskan ako sa loob ng 2 segundo. Tapos, nagsimula siyang mag-sign, may kakaibang galing ang pag-sign niya. Alam mong hindi lang ito basta asal. Ito ay salita. Ito ay kwento ng isang taong, alam mong, hindi pinansin. Ikaw ba yung karpintero? Tanong niya, gamit ang sign language. Sagot ko naman, gamit ang sign language ko. Medyo paalog pa, pero sigurado. Ikaw naman yung bata na kumakain ng chips sa mesa ko. Napatingin siya sa paa niya, tapos bumalik ang tingin sa akin. May bahid ng ngiti sa labi niya. Yala mo okay na, para sa matanda. Tumawa ako. Hindi ko napigilan. Yung ugali mo hindi maganda. Kahit anong edad. Bigla siyang tumawa. Hindi niya mate. Nasa ika-9 na taon na ako ng paghahanap. 9 na taon ng pag-asa, pagkadismaya, at paulit-ulit na pagbangon. Ang mundo ko noon ay umiikot sa isang layunin, mahanap si Cynthia. Ang apo kong hindi ko pa kilala, pero ramdam ko na ang koneksyon. Ang apo na tinawag na damage ng sarili niyang ama. Isang salita na parang kutsilyong tumutusok sa puso ko tuwing naalala ko. Lagi akong nasa workshop. Ito ang kanlungan ko. Dito, ang bawat piraso ng kahoy ay may kwento. Ang bawat martilyo, ang bawat lagari, ay saksi sa aking pagpupursige. Dito ko ginugol ang mga oras ko, nag-aaral ng iyare, nagpapahusay ng mga sign, habang naghihintay. Naghihintay sa himala. Dumating si Benjamin sa buhay ko na parang isang biglaang pagdating ng ulan sa tag-araw. Isang batang puno ng sigla, kahit pa may lungkot sa kanyang mga mata. Ang pagiging binhi niya ay hindi hadlang. Sa katunayan, parang iyon pa ang nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang. Natutunan ko sa kanya ang mga bagay na hindi itinuro sa akin ng mga libro. Ang mga slang sa sign language, ang mga biro na nakakatuwa lang sa kanila. At higit sa lahat, natutunan ko sa kanya ang kahulugan ng tunay na pagkakaibigan. Siya yung uri ng bata na, kahit mukhang suplado, ay may malambot na puso. Isang araw, habang nagtatrabaho kami, nagpapalit kami ng mga kwento. Nagpapalitan ng mga sign nasa likod siya ng workbench, nakatingala sa telepono niya. Nakangiti. Bihira kong makita ang ganong ngiti sa kanya. Ano yan, Benjamin? Tanong ko gamit ang liara. Mukhang masaya ka. Tumingin siya sa akin, tapos ibinalik ang tingin sa telepono. May picture lang po. Galing sa youth group retreat namin dati sa Eklutna Lake. Napakita siya ng maraming litrato. Mga bata, naglalaro, nagtatawanan. Mga masasayang mukha. Tapos, bigla akong napatigil.
May isang litrato. Nasa likod. Medyo malabo. May isang babaeng nakatayo sa gilid. May hawak na mug. Nakangiti. Tila may sinasabi sa katabi niya. Pero ang nakita ko hindi lang basta isang estranghero. Nakita ko ang pamilyar na linya ng panga. Panga na alam kong namana niya mula sa aking anak, si Enrique. Nakita ko ang hugis ng baba parang kay Elena, ang aking yumaong asawa. At ang baba yung baba na may pagkabato, na parang galing pa sa mga ninuno namin. Napatigil ang kamay ko na hawak ang pait. Sino yan? Tanong ko. Ang boses ko nanginginig. Ang mga daliri ko parang nawalan ng lakas. Sino yung nasa likod? Sumilip si Benjamin sa litrato. Ah, si Cynthia po. Nasa Saturday group niya po siya doon sa community center sa Fireweed Lane. Bakit po? Cynthia. Ang pangalan niya. Ang apo ko. Napasigaw ang puso ko sa loob ng dibdib ko. Hindi yung sigaw na malakas. Yung sigaw na tahimik. Yung sigaw na puno ng pag-asa. Parang isang bulaklak na biglang bumuka pagkatapos ng mahabang taglamig. Wala, sabi ko. Pinilit kong maging kalmado. Pinilit kong maging normal ang yara ko. Magandang kuha lang. Pero sa loob ko, nagwawala na ang lahat. Lumabas ako ng workshop. Kailangan ko ng hangin. Kailangan ko ng espasyo. Pumunta ako sa hood ng truck ko. Umupo doon sa gitna ng lamig ng Oktubre. Nakatingala sa langit. Ang mga bundok ng Chugach nagiging kulay orange at ginto. Ang hangin, amoy kahoy at papalapit na winter. Elena, sabi ko sa hangin. Sa langit. Sa kung sino man ang nakakarinig. Hindi ka maniniwala dito. Nakita ko siya. Ang apo ko. Ang apo ko na hinanap ko ng 9 na taon. Nasa isang litrato lang. Nasa isang malabong sulok. Pero alam kong siya yon. Hindi ako umiyak. Hindi ako marunong umiyak. Pero ang mga mata ko parang may nag-ipon ng tubig doon. Hindi luha. Hindi. Parang pagkilala. Pagkilala na ang lahat ng pagod ko, lahat ng paghihirap ko hindi pala nasayang. Naiintindihan ko na ngayon. Ang sinabi ni Jeanette sa sulat niya. Ang sinabi ni Elena sa akin. Ang sinabi ni Benjamin sa akin ngayon. Lahat sila parang mga piraso ng puzzle na nagsasama-sama. Kailangan ko ng plano. Hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon ko. Kailangan ko ng tamang diskarte. Bumalik ako sa workshop. Nakita ko si Benjamin, nagpupulot pa rin ng mga gamit. Benjamin, sabi ko. Nag-sign ako. Yung grupo na sinasabi mo sa Fireweed Lane, paano ko sila mahahanap? Tiningnan niya ako. Yung mga mata niya parang nag-isip. Alam niyang may kakaiba. Alam niyang may mahalaga. Bakit po, Lolo Ricardo? May kakilala po ba kayo doon? Gusto ko lang makita, sabi ko. Gusto kong malaman kung ano ang ginagawa nila. Nag-aalangan siya. Pero sumagot din siya. Sinabi niya ang pangalan ng nag-organisa. Si Patri. Ang araw kung kailan sila nagkikita. Ang lugar. Sa loob ng mga susunod na linggo, parang nagiging mas madalas ang pagbisita ko sa workshop. Palagi kong tinatanong si Benjamin tungkol sa grupo. Paano ito nagsimula? Sino ang mga miyembro? Ano ang mga activities nila? Palagi akong nagbibigay ng mga gamit, ng mga ideya para sa mga proyekto. Hindi ko siya binibigla. Dahan-dahan lang. Parang naglalagay ng pundasyon. Alam ni Benjamin na may hinahanap ako. Alam niyang may kinalaman ito kay Cynthia. Hindi niya sinasabi pero ramdam ko. Ramdam ko ang pagtitiwala niya. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Isang araw, nag-aalangan akong nagtanong. Benjamin, sabi ko. Gusto mo bang ipakilala mo ako sa grupo minsan? Bilang kaibigan mo? Bilang tagatulong sa woodworking? Tumingin siya sa akin. Seryoso ang mukha niya. Gusto niyong makilala siya, Lolo Ricardo? Si Cynthia. Tumango ako. Hindi ako nagsalita. Naghintay lang ako sa sagot niya. Matagal siyang tumahimik. Tinitigan niya ako. Yung mga mata niya parang sinusuri ako. Yung mga mata na alam mong nakakakita ng malalim. Sige po, sabi niya. Pero kailangan niyo pong maging handa.
Hindi ko po alam kung paano siya magre-react. Hindi ko alam kung anong sasabihin niyo. Handa ako, Benjamin, sabi ko. Handa na ako sa lahat. At iyon na nga. Ang araw na yon. Ang araw na pinakahihintan ng 9 na taon. Ang araw na magkikita na kami. Ang araw na magkakaharap na kami. Alam kong hindi magiging madali. Alam kong maraming tanong na sasagutin. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon hindi na ako natatakot. May pag-asa na. Malakas na pag-asa. Ang larawan na yon. Simpleng litrato lang. Pero para sa akin, iyon ang pinakamahalagang dokumento. Iyon ang susi. Iyon ang patunay na hindi ako nagkamali. Na hindi ako nabaliw. Na ang lahat ng paghihirap ko ay may katumbas. May katumbas na isang apo. Isang Cynthia. Ang paglalakbay ay malapit na matapos. Pero alam ko, ang tunay na paglalakbay ang tunlad ng pamilya ay nagsisimula pa lang. Pagkatapos ng araw na yon sa workshop, kung saan ibinahagi ni Benjamin sa akin ang litrato ni Cynthia na malinaw na ngayon sa isip ko, hindi na ako mapakali. Para akong may nakitang ilaw sa dulo ng isang napakahabang madilim na tunel. Isang ilaw na matagal ko nang hinahanap. Ngunit kasabay ng pag-asa, may kasama ring pag-aalinlangan. Paano ko ito gagawin? Paano ko lalapitan ang pamilya na nag-aalaga kay Cynthia? Hindi ko sila kilala. Hindi ko alam kung paano sila magre-react. Baka isipin nila na gusto ko lang silang guluhin. Baka isipin nila na gusto ko lang kunin ang apo ko sa kanila. Ang pag-aampon ay isang banal na kasunduan, isang pagmamahal na tunay at malalim. Hindi ko ito kayang sirain. Pero ang pangako ko kay Elena, ang pangako ko sa aking sarili, kailangan kong subukan. Nagdesisyon akong lapitan muna sila nang hindi kasama si Cynthia. Gusto ko munang ipaliwanag ang lahat. Gusto kong malaman nila ang buong kwento mula sa akin. Para malaman nila kung sino ako at kung ano ang tunay kong intensyon. Isang araw, habang nasa trabaho si Cynthia, naglaan ako ng oras. Nagpunta ako sa isang maliit na coffee shop sa May Tutor Road. Doon, naghihintay na si Karen Peterson, ang ina ng mag-asawang nag-ampon kay Cynthia. Kasama niya ang kanyang asawa, si Emil Peterson. Nakita ko sa mga mata nila ang pag-aalala, pero pati na rin ang pagiging bukas. Alam nila na may mahalagang bagay na pag-uusapan. Nandoon din si Karen, ang ina ni Cynthia, at ang kanyang asawa. Tahimik sila. Naghihintay. Nakita ko sa mga mata ni Karen ang pagod. Ang pagod na dulot ng mahabang taon ng pag-aalala, siguro. Umupo ako. Nag-order kami ng kape. Ang kape sa umaga, laging may kasamang pag-asa, di ba? Kahit gaano kahirap ang pag-uusapan. Salamat sa pagpunta ninyo, sabi ko. Simula pa lang, ramdam ko na ang bigat ng aking sasabihin. Alam ko na siguro ay nagtataka kayo kung bakit ko kayo kinausap. Tumango lang sila. Hinayaan akong magpatuloy. Matagal ko na pong hinahanap ang aking apo, sabi ko, diretsong sinabi ang dahilan. Si Cynthia. Napakita ko sa kanila ang litrato ni Cynthia na nasa telepono ko. Yung larawan mula sa eklot na leke. Yung larawan na nagbigay sa akin ng lakas. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Karen. Yung pagkunot ng noo niya. Yung pag-igting ng panga niya. Parang may naalala siya. Alam ko po kung sino kayo, sabi niya, mahinang tinig. Sabi ni Jeanette, sabi ng biological mother ni Cynthia, alam niya na kayo ang kanyang ama. Natigilan ako. Jeanette. Ang mother ni Cynthia. Tumango si Karen. Mga 6 na buwan pagkatapos niyang ipanganak si Cynthia, may ipinadala siyang sulat. Dito sa amin. Para sa inyo. Nagulat ako. Sulat. Para sa akin. Hindi ko ito narinig. Hindi ko ito natanggap. Sulat. Hindi ko natanggap, sabi ko. Saan galing? Sa pamamagitan ng adoption agency, sabi ni Karen. Pero in-forward sa amin. Akala namin alam nyo na kung paano kami kokontakin. Na pinili nyong hindi. Pinili kong hindi. Hindi ko alam, sabi ko. Nag-move out na kasi ako noon. Pagkatapos mamatay ni Elena, nagbenta ako ng bahay. Nag-move ako sa mas maliit na lugar. Nagkatinginan sila ni Emil Peterson. Ramdam ko ang pagkalito nila. At ramdam ko ang isang bagay na mas malalim.
Ramdam ko ang isang hindi inaasahang pagbabago sa kwento. Pwede ko po bang makita? Tanong ko, ang boses ko parang may luha na. Yung sulat. Nagbukas si Karen ng kanyang bag, kumuha siya ng isang dilaw na sobre. Ang sobre ay medyo luma na. Nakasulat ang pangalan ko at ang lumang address ko. Ang sulat kamay ni Jeanette. Ang sulat kamay na alam kong may pagkamaingat. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ko ang sobre. Hindi pa ito nabubuksan. Hindi ito nakarating sa akin. Dahil sa paglipat ko. Dahil sa pagbebenta ng bahay. Isang maliit na desisyon sa buhay ko ang nagpabago sa lahat ng 9 na taon. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Sa loob may isang litrato. Litrato ko at ni Elena. Sa isang barbecue sa likod bahay namin sa Raspberry Road. Siguro mga 15 taon na ang nakakaraan. Si Elena tumatawa sa labas ng kamera. Ako nakatingin sa kanya, hindi sa lens. At sa ilalim ng litrato ang sulat. Ang sulat ni Jeanette. Mahal na Eman Smith, nagsisimula ang sulat. Ang lolo niyo po ay mahal na mahal ang kanyang apo. Ang pangalan niya po ay Ricardo Smith. Kung sakaling gusto po niyang hanapin ang kanyang pamilya, magsimula po siya sa inyo. Hindi po siya titigil sa paghahanap. Napatulala ako. Alam niya, sabi ni Karen, mahinang tinig. Alam niyang hindi ka titigil. Nanginginig ang mga kamay ko. Tinitigan ko ang sulat. Si Jeanette. Ang babaeng iyon. Ang babaeng tahimik na sumang-ayon sa lahat ng desisyon ni Enrique. Ang babaeng parang walang pakialam. Pero hindi pala. Sa loob ng lahat ng iyon, mayroon pa rin siyang konsensya. Naiintindihan ko na ngayon. Bakit siya ganun? Bakit siya sumusunod kay Enrique? Baka takot siya. Baka nahihiya siya. Pero ang ginawa niya ang pagpapadala ng sulat na ito. Mula noong mga unang buwan ng adopsyon, sabi ni Karen, alam na niya. Alam niyang mali ang ginawa nila. Pero imbes na sabihin niya kay Enrique, imbes na kausapin niya ito, nagpadala lang siya ng isang maliit na tulong. Isang maliit na pag-asa. At umasa siya na sapat na yon. Isang maliit na tulong. Isang maliit na pag-asa. 9 na taon. Tiningnan ko ang sulat. Ang litrato. Ang mukha ni Elena. Ang mukha ko noon. At ang sulat ni Jeanette. Parang isang panaginip. O isang bangungot na naging katotohanan. Nagbago ang lahat. Sa isang iglap. Ang lahat ng aking paghihirap, ang lahat ng aking pagtitiis, hindi pala nasayang. May maliit na tulong pala. May maliit na daan pala na binuksan. Kahit pa, parang tinago nila ito. Hindi ko alam, sabi ko, ang boses ko, parang pagod na pagod. Hindi ko alam na mayroon palang ganito. Tumango lang si Karen. Naisip namin, baka may dahilan kung bakit hindi ito nakarating sa inyo noon. Baka kailangan nyo munang maging handa. Handa? Siguro. Naging handa ako. Pagkatapos ng 9 na taon. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap. Ito na ang simula ng katapusan. Katapusan ng paghahanap. At simula ng isang bagong kabanata. Ang kabanata kasama si Cynthia. Maraming salamat, Jeanette. Salamat sa maliit na tulong mo. Salamat sa pagbibigay ng pag-asa. Kahit na nahuli man ito ng 9 na taon. Mas mabuti na ang huli kaysa hindi na talaga. Nang umalis ako sa coffee shop, iba na ang pakiramdam ko. Mas magaan. Mas may pag-asa. Ang pangako ko kay Elena parang mas malapit na akong tuparin. Hindi lang dahil sa sarili kong pagsisikap, kundi dahil sa isang hindi inaasahang tulong mula sa isang taong na may bahid pa rin pala ng konsensya. Ang mundo talagang malaki. Pero mas malaki ang mga nakatagong kwento sa likod ng bawat tao. At minsan, ang pinakamahalagang mga lihim ay hindi nasa mga malalaking bank vault, kundi nasa isang lumang sobre na may sulat kamay ng isang babaeng naghahanap din ng kapatawaran. Ngayon, alam ko na. Alam ko na kung paano ako makakalapit kay Cynthia. Hindi na ako nag-iisa sa paghahanap. May kasama na ako. Mayroon na akong gabay. At ang gabay na iyon ay nagmula pa sa taong, sa tingin ko, ay pinakamalapit na makakaunawa sa akin. Ang ina ng aking apo. Si Jeanette. Kahit paman sa isang paraan. Nang malaman ko ang tungkol sa sulat ni Jeanette, ang tungkol sa litrato, parang nabuksan ang isang pinto na matagal nang nakasara.
Isang pinto patungo sa isang mundo na gusto kong pasukin. Mundo ni Cynthia. Hindi na ako mapakali. Ang bawat araw ay parang isang taon. Gusto ko na siyang makita. Gusto ko na siyang makausap. Pero kailangan ko pa ring maging maingat. Naaalala ko ang payo ni Benjamin. Kailangan niyo pong maging handa, sabi niya. Tama siya. Hindi ito basta-basta. Hindi ito parang pagbibili lang ng paninda sa palengke. Ito ay tungkol sa isang buhay. Tungkol sa isang pamilya. Ang plano ko, dahan-dahan lang. Una, gusto kong makilala siya bilang si Lolo Ricardo. Hindi bilang ang ama ni Enrique. Hindi bilang ang taong naghahanap sa kanya. Gusto ko munang makita kung sino siya bilang si Cynthia. Anong mga pangarap niya? Anong mga hilig niya? Ano ang nagpapasaya sa kanya? Sa tulong ni Benjamin, napag-alaman ko na si Cynthia ay miyembro ng isang deaf youth group na nagkikita tuwing Sabado sa Fireweed Community Center. Si Patty, ang nag-organisa noon, ay kilala ko na rin. Kilala na rin niya ako. Naalala niya ako bilang yung matandang karpintero na gustong matuto ng iada. Isang Sabado ng umaga, nagpunta ako doon. Kasama ko si Benjamin. Nagpanggap siyang ipakikilala niya ako bilang kanyang instructor sa woodworking. Ang alam niya, may gusto akong makilala doon. Hindi niya alam lahat. Hindi ko pa sinabi lahat. Pagpasok namin sa community center, ramdam ko agad ang sigla. Amoy kape at lumang sahig na kininis. Pero may kakaibang init. Nakita ko ang mga puno ng birch sa labas ng bintana, wala ng dahon. Tapos, yung unang snow ng taon, parang naglalaro pa sa hangin. At doon ko siya nakita. Nasa kabilang dulo siya ng kwarto. Nakatayo. Mas matangkad pa sa inaakala ko. Mga 13 taong gulang na, pero ang tindig niya parang siya na ang nagmamay-ari ng lugar. Yung kumpiyansa na hindi galing sa yabang, kundi galing sa pagiging komportable sa sarili. Nakikipag-usap siya sa isang kaibigan. Mabilis ang pag-sign niya. Tawa siya ng tawa. Ang mga kamay niya parang sumasayaw. Ang lengguwahe niya. Ang unang lengguwahe niya. Hindi ito courtesy. Ito ay buhay. Naramdaman ko ang pagkalma sa dibdib ko. Wala na yung ingay. Wala na yung dagundong. Parang tahimik na pundasyon na natagpuan ng bato. Cynthia, sabi ni Benjamin, tinapik ang balikat niya. Si Lolo Ricardo. Siya yung karpintero na sinabi ko. Siya yung nagturo sa akin gumawa ng bowl. Lumingon siya. Nakita niya ako. Yung mga mata niya yung mga mata ni Elena. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Walang takot. Walang duda. Pagkatapos, inabot niya ang kamay niya. Hindi para sa wave. Para sa totoong handshake. Parang isang tao na alam ang ginagawa. Sinabi ni Benjamin na ikaw ang nagturo sa kanya gumawa ng maliit na bowl, sabi niya. Naka-sign language. Maganda po ang gawa niya. Napatawa ako. Hindi ko napigilan. Salamat. Pero siya po ang gumawa. Ako, tinulungan ko lang. Tinaasan niya ako ng kilay. Yung kilay na parang kilay ko rin. Yung kilay na nagtatanong. Talaga po. Tapos tumingin siya kay Benjamin na nagkibit balikat lang. Alam na ni Cynthia na hindi masyadong nagpapahalata si Benjamin sa mga nagawa niya. Magaling po kayong mag-sign, sabi niya. Gaano na po kayo katagal nag-aaral? 9 na taon, sagot ko. May nagbago sa mukha niya. Isang maliit na pagbabago. Parang nag-isip siya. 9 na taon ay mahabang panahon para matuto ng lengguwahe kung hindi naman ito kailangan sa araw-araw ninyong buhay. Bakit po kayo nagsimula? Tanong niya. I'll tell you sometime, sabi ko. Hindi ko pa alam. Hindi ko alam na alam na niya pala ang sagot. Alam na niya kung bakit. Sa mga sumunod na linggo, nagkita pa kami. 4 na beses. Palagi sa community center. Palagi kasama si Benjamin. Walang pilit. Walang awkwardness. Madali lang. Kinuwento niya ang tungkol sa school niya, Service High School. Yung mga kaibigan niya. Yung deaf theater group na sinalihan niya. Kung saan, nag-perform siya sa isang maliit na venue sa Fireweed. Isang lugar na, hindi ko alam, na nalimutan ko palang puntahan kahit madalas akong nandyan. Gusto niya raw maging architect.
Nag-design na siya ng kwarto niya ng 3 beses sa isip niya. Kaya niyang i-describe ang bawat structural decision sa detalyadong paraan. Load-bearing walls, sabi ko, nung ikinuwento niya kung paano niya inayos ang layout para mas maluwag ang space. Nagningning ang mga mata niya. Yes. Exactly. Hindi mo pwedeng basta tanggalin ang pader kung hindi mo alam kung ano ang sinusuportahan nito. Tapos, tinuro niya ako. Parang nagsasabing, tama ka. Naisip ko, Elena, sana nandito ka. Gustong-gusto mo siya. Sa ika-5 pagkikita namin, naglakas loob akong magtanong. Gusto kong kausapin ang adoptive parents niya, ang mga Peterson. Mabait sila. Warm. Nakatira sa Abbott Loop neighborhood. Nagtanong ako kung pwede ko ba silang makausap. Bago ko kausapin si Cynthia. Pumayag sila. Mainat pero bukas. Nagkape kami sa isang lugar sa Tutor Road habang nasa school si Cynthia. Kinuwento ko sa kanila ang lahat. Ang 9 na taon. Ang IARA classes. Ang mga investigator. Ang mga events. Si Benjamin. At ang litrato sa Eklut na lake. Inilatag ko lahat. Si Karen Peterson, ang nanay ni Cynthia, nakinig lang. Hindi siya nagsalita. Napakabihira noon. Nang matapos ako, natahimik siya. Tapos, sabi niya, Emma Smith, pwede ko po bang ipakita sa inyo ang isang bagay? Binuksan niya ang kanyang bag, kumuha siya ng isang sobre. Inilagay sa mesa sa pagitan namin. Dilaw na ang mga gilid. Nakasulat sa handwriting na pamilyar sa akin. Para sa akin. Sa lumang address ko, yung bahay sa Romig Hill na binenta ko nung nagkasakit si Elena. Para lumapit sa pamilya ni Enrique. Ang pangalan ko sa sulat kamay ni Jeanette. Nanigas ang mga kamay ko. Pangalawang besing ito sa loob ng 9 na taon. Dumating ito mga 6 na buwan pagkatapos ng adoption, sabi ni Karen. Na-forward ng agency. Akala namin alam nyo na kung paano kami kukontakin at pinili nyong hindi. Nagkibit balikat siya. Hindi ko alam kung bakit namin ito itinabi. Hindi lang kasi namin naisip na itapon. Binuksan ko ang sobre. Nakaselyado pa. Dahil hindi ito dumating sa akin. Dahil nagbenta ako ng bahay. Dahil ang isang desisyon tungkol sa bahay ay nagbago sa takbo ng 9 na taon. Nandito ang litrato. Ako at si Elena. Sa isang barbecue. Sa bakuran sa Raspberry Road. Tag-araw, mga 15 taon na ang nakalipas. Si Elena, tumatawa. Ako, nakatingin sa kanya. At ang sulat. Ang sulat ni Jeanette na mainat at parang nahihiya. Mahal na Emma Smith, ang lolo niyo po ay mahal na mahal ang kanyang apo. Ang pangalan niya po ay Ricardo Smith. Kung sakaling gusto po niyang hanapin ang kanyang pamilya, magsimula po siya sa inyo. Hindi po siya titigil sa paghahanap. Nanginginig ang mga kamay ko. Alam niya. Si Jeanette. Alam niya na mali. Alam niya mula 6 na buwan pagkatapos ng adoption. At imbes na ayusin ito, imbes na sabihin sa asawa niya, nagbigay lang siya ng isang maliit na tulong. Isang maliit na breadcrumb sa dilim. At nagtiwala na ang universo ang gagawa ng paraan. Ang universo, 9 na taon ang ginamit. Pagkatapos noon, hinayaan ko siyang magsalita. Humingi ng paumanhin. Hindi ko siya pinutol. Nakikinig lang ako. Pagkatapos ng lahat ng iyon, sinabi ko, Cynthia. Gusto kong makausap ka. Gusto kong malaman mo ang tungkol dito. Sinabi nila. Nakaschedule kami para sa susunod na linggo. Sa araw na yon, alam kong darating na ang pinakamahalagang sandali. Ang sandaling magkaharap na kami. Ang sandaling malalaman niya ang lahat. Nang makaharap ko siya sa community center ulit kasama si Benjamin, alam kong iba na ngayon. Hindi na ako nag-iisa sa paghahanap. May litrato na ako. May sulat na. May pangako na. Cynthia, sabi ko, gamit ang yara. May gusto akong ipakita sa'yo. Inabot ko ang sobre. Ang sobre na nagmula kay Jeanette. Tiningnan niya ito. Nakita ko ang pagkilala sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin. Yung mga mata ni Elena. Yung baba niya. Yung pagiging bago niya. Alam ko na po, sabi niya. Gamit ang yara. Matagal na po. Napatingin ako sa kanya. Paano?
Yung litrato po, sabi niya. Yung sulat ni Jeanette. Pinakita po sa akin ni Mom Karen years ago. Sabi niya, kung gusto ko daw pong mahanap ang birth family ko, kayo daw po ang simulan. Kasi hindi daw po kayo titigil sa paghahanap. Napatulala ako. Sabi niya, parang obvious po. Parang natural lang na ganito ang mangyayari. Napakunot ang noo ko. Ginusto mo pa ring malaman? Kahit alam mo na. Nag-angat siya ng kilay. Yung kilay ko. Yung nagtatanong. Gusto ko pong makita kung anong klaseng tao po kayo. Bago ako magdesisyon. Natawa ako ulit. Malakas na tawa. At? Tanong ko. Ngumiti siya. Yung isang side ng bibig niya tumaas. Okay po kayo, sabi niya. Good enough. Ang sabi ko, okay lang. Tatanggapin ko na yan. Sa sandaling iyon, alam ko. Alam kong nandito na ang lahat. Ang lahat ng hinanap ko. Nandito na. Sa harap ko. Hindi na kailangan ng pagsisisi. Hindi na kailangan ng galit. Ang kailangan lang ay pagtanggap. At pagmamahal. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Ang bigat na dala ko ng 9 na taon, parang unti-unting nawawala. Napalitan ng isang init. Isang init na mula sa isang bulaklak na namukadkad. Si Cynthia. Ang aking apo. Ang aking pag-asa. Ang aking katotohanan. Ang kwento nagpapatuloy pa. Pero ang pinakamahirap na bahagi ang paghahanap ay tapos na. Ang natitira na lang ay ang pagmamahal. Ang pagbuo ng bagong pundasyon. Ang pagiging lolo na nararapat sa kanya. At ang pagtupad sa pangako ko kay Elena. Alam niya na. Alam na niya ang lahat. At ang pinakamaganda, mahal niya ako. Sapat na. Ang pinakamahalaga. Nang malaman ko ang tungkol sa sulat ni Jeanette, ang sobrang iyon na halos 9 na taon kong hindi nakita, parang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsimulang magtagpo. Naintindihan ko na si Cynthia. Naintindihan ko na si Jeanette. At ang pinakamahirap sa lahat, naintindihan ko na ang sarili kong anak, si Enrique. Hindi ako nagpadalos-dalos. Alam ko na ang pagiging padalos-dalos ay hindi makakatulong. Kailangan kong maging handa. Kailangan kong maging kalmado. Kailangan kong maging handa sa anumang reaksyon nila. Kahit pa ang pinakamalalang reaksyon. Pagkatapos ng ilang linggo ng pakikipag-usap kay Cynthia, sa kanyang adoptive parents, nagpasya na ako. Kailangan na naming magkaharap. Hindi para maghiganti. Hindi para manisi. Kundi para harapin ang katotohanan. Para tapusin ang isang kabanata at simulan ang bago. Nagpadala ako ng imbitasyon. Kay Enrique at Jeanette. Simpleng imbitasyon lang. Dinner sa bahay. Mahalagang pag-uusapan. Walang detalye. Gusto kong sila mismo ang makakita. Gusto kong sila mismo ang makarinig. Ang hapunan na yon, inihanda ko ang lahat. Ginamit ko ang mga paboritong putahe ni Elena. Mga pinggan na parang pamana. Ang bahay sa Raspberry Road, nilinis ko. Ang workshop, binuksan ko ang ilaw. Gusto kong maramdaman nila ang init. Ang init ng isang tahanan. Isang tahanan na nawala sa kanila. Dumating sila. Si Enrique, nakasuit pa rin. Parang palaging handa para sa isang business meeting. Si Jeanette, tahimik. Medyo payat pa. Yung mga mata niya, parang laging may tinatagong lungkot. Yung tingin niya, parang laging naghihintay ng bill na darating. Nagsimula kami sa pagkain. Tahimik ang simula. Nakakabingi ang katahimikan. Si Enrique, nagkwento tungkol sa isang deal sa Ship Creek. Si Jeanette, nagtanong tungkol sa tuhod ko. Lahat normal. Lahat sa ibabaw lang. Pagkatapos ng dessert, nagkatinginan kami. Gusto kong ipakita ko sa inyo ang isang bagay, sabi ko. Kinuha ko ang laptop ko. Binuksan ko. Nagplay ako ng video. 73 segundo lang. Ang pinakamahalagang 73 segundo sa buhay ko. Ito ang video ni Cynthia. Mula sa theater performance niya noong Oktubre. Nasa maliit na stage siya sa Fireweed. Nagsisay ng monologe. Ang galing niya. Ang husay niya. Ang bawat galaw ng kamay niya may kahulugan. May damdamin. Ang bawat ekspresyon ng mukha niya nagpapakita ng lahat.
Triumphant. Buhay na buhay. Naramdaman ko ang pagbabago sa hangin. Ang silid ay naging mabigat. Hindi sa kasamaan, kundi sa katotohanan. Sa tunay na katotohanan. Tiningnan ko si Enrique. Nakita ko ang pagbabago sa mukha niya. Yung kulay nawala. Yung panga niya lumuwag. Yung mga mata niya nag-compute. Sabi ko nga, parang computer. Naisip niya siguro ang mga mata ni Cynthia. Ang mga mata ni Elena. Ang baba ni Jeanette. Ang baba ni ang baba ko. Ang baba ni Elena. Ang mga piraso ng puzzle. Ang katotohanan na hindi niya kayang itanggi. Si Jeanette napahawak siya sa bibig niya. Nakarinig ako ng mahinang ungol. Hindi salita. Pinatay ko ang laptop. Kumuha ako ng kape. Umupo ako ulit. Hinayaan kong ang katahimikan ang magsalita. Si Enrique ang unang nakahanap ng boses. Mahina. Parang hindi kanya. Cynthia pangalan niya. Sabi ko. Cynthia. 14 na years old. Nag-aaral ng mabuti sa service high. Gusto niyang maging architect. Alam niya ang tungkol sa load-bearing walls. Tumigil ako. Hayaan ko muna siyang isipin yon. Nagsisign siya ng 3 lengguwahe, Diare, English, at natutunan niya ang French mag-isa. Kasi gusto niya. Nakahuli siya ng mas malaking isda kaysa sa akin sa eklot na noong Hunyo at hindi niya ako pinapatawad. Kilala ko siya ng 1 taon na. Ang katahimikan pagkatapos niyan, iba. Masiksik. Mas mabigat. Tapos sumabog siya. Of course. Sigaw niya. Lumabas lahat ng galit niya. Closed adoption. Hindi kayo dapat legal. How dare you? Ang mga salita niya parang armas. Mga salita ng isang taong nagtatago sa likod ng batas. Hinayaan ko siyang sumigaw. Hinayaan ko siyang ilabas lahat. Nagtimpla ako ng kape. Naghintay. Nang tumigil siya, mahina kong sinabi, "You called her damaged, Enrique." Nanigas ang bibig niya. Your mother's eyes. Your grandmother's chin. 6 pounds, 2 ounces. With her whole fist wrapped around my finger. And you called her damaged. Tumingin ako sa kanya. Tinitigan ko siya. Gusto kong maalala niya ang mga salitang iyon. Gusto kong dalhin niya iyon. I want you to sit with that word for the rest of your life. Every time you think about this night, I want you to hear yourself saying it. Pagkatapos, tumingin ako kay Jeanette. Umiiyak na siya. Hindi yung iyak na formal. Yung iyak na parang binahana ng 9 na taon. Dahil sa kasalanan. Dahil sa pagiging tahimik. You knew, sabi ko. 6 months in, you knew. You sent Karen Peterson picture of me and Elena. Note telling Cynthia to find me if she ever wanted her family. You did one decent thing. And then you went back to your life. And left the rest to chance. 9 years, Jeanette. 9 years of chance. Hindi siya nagsalita. Hindi niya maikakaila. I know you're sorry, sabi ko. You've always been sorry. Just needed you to know that sorry, in this case, had 9-year interest rate. Nilingon niya si Enrique. Tapos nakita ko kung paano na proseso ni Enrique na ang asawa niya ay may alam na hindi niya alam. May ginawa na hindi niya alam. May lihim na nagpapagulo sa kanyang perfect na kwento. Hindi ko na kailangang marinig ang usapan nila pag-uwi nila. Pero naiisip ko na may naramdaman akong konting kasiyahan, aminin ko na. Tumayo ako. Kumuha ng mga plato. 2 things, sabi ko. Tahimik. Kalmado. Parang nagsasalita sa isang meeting. 1. Cynthia knows who she is. And where she comes from. She has chosen not to meet either of you. That is her choice. And it belongs entirely to her. You will not contact her. Approach her. Or attempt to insert yourselves into her life without her explicit invitation. If you do, her adoptive family has very good attorney. And so, as it happens, do I. Lumingon ako sa kanila. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Enrique. 2, sabi ko. I've revised my will. David Hensley on the street has the documents if you'd like to review them.
There's nothing in there that'll surprise you after tonight. Namutla si Enrique. You're cutting me out. I'm redirecting, sabi ko. Cynthia needs an education fund. Benjamin needs tools. Who the hell is Benjamin? Tanong niya. 14-year-old kid who did more for this family than you have in Sham years, sabi ko, na hindi ko naman sinasadya. Hindi ko alam na sasabihin ko yon. Pero totoo. Just you being a decent kid who showed an old man a photograph. Isinabit ko ang bimpo. Maayos na nakatupi. You can see yourselves out. The roads are icy. Drive careful. Pumasok ako sa workshop. Naramdaman ko ang mga mata nila sa likod ko. Pero hindi ako lumingon. Isinara ko ang pinto. At doon, sa gitna ng amoy ng kahoy, sa ilalim ng malamig na ilaw, narinig ko ang pag-alis nila. Ang pagtunog ng sasakyan ni Enrique. Tapos katahimikan. Katahimikan ulit. Pero ngayon, iba na. Hindi na ito yung katahimikan ng lungkot. Ito ay katahimikan ng pagtatapos. At nang matapos ang gabing iyon kung saan ang lahat ay nabunyag, alam ko na kailangan kong gawin ang huling hakbang. Ang hakbang na magpapatibay sa lahat ng aking ginawa. Ang hakbang na magbibigay ng katarungan. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Cynthia. Para kay Benjamin. At para kay Elena. Pagkatapos ng hapunan, umuwi na sila Enrique at Jeanette. Hindi ko na sila inantay pa. Hindi ko na kailangang marinig pa ang mga dahilan nila. Ang mahalaga, narinig nila ang katotohanan. At nakita nila ang resulta. Ang resulta ng kanilang ginawa noon. Kinabukasan maaga pa lang, nasa opisina na ako ni Atty. David Hensley. Nasa Ba Street siya sa downtown. Kilala ko si Atty. David. Matino siyang tao. Hindi siya yung tipong nananamantala. Alam niya ang trabaho niya. At higit sa lahat, alam niya kung paano sabihin ang totoo kahit mahirap. Atty. David, sabi ko pagpasok ko. Kailangan kong baguhin ang huling habilin ko. Tiningnan niya ako. Alam niyang may mahalagang bagay na nangyari. Nakita niya siguro sa mga mata ko ang determinasyon. O baka naman, nakita niya lang talaga na matanda na ako at kailangan ko nang ayusin ang mga papeles ko. Sino ang makakaalam? Sige po, Smith, sabi niya, binuksan ang laptop niya. Ano po ang gusto ninyong baguhin? Naglakas loob akong sabihin. Bawat salita, pinili ko. Bawat salita, may bigat. Gusto kong tanggalin si Enrique sa aking mga tagapagmana, sabi ko. Walang pag-aalinlangan. Walang pagdadalawang isip. At ang lahat ng aking ari-arian ng bahay, ang workshop, ang mga gamit ko, ang mga savings ko, ang mga investments na pinaghirapan namin ni Elena, gusto kong mapunta kay Cynthia. At kay Benjamin. Nakita ko ang paglaki ng mga mata ni Atty. David. Pero hindi siya nagtanong agad. Hinayaan niyang matapos ako. Alam niyang may kwento sa likod ng bawat desisyon ko. Gusto kong magkaroon ng education fund para sa kanila pareho, sabi ko pa. At para kay Benjamin, gusto kong bumili siya ng magagandang tools. Yung mga professional grade. Alam mo naman, mahalaga sa kanya ang mga kamay niya. Mahalaga sa kanya ang paggawa. Tumango siya. Kinuha niya ang mga detalye. Ang mga pangalan. Ang mga address. Ang mga kailangan para sa legal na proseso. Nang matapos na ang lahat ng mapirmahan ko na ang mga dokumento, tiningnan niya ako ulit. Over his reading glasses. Sigurado po kayo, Smith? Tanong niya. Tumango ako. Sigurado. Okay po, sabi niya. Tapos na po. Tapos na. Yung proseso. Pero hindi pa ang lahat. Lumabas ako ng opisina niya. Ang araw, medyo mainit na para sa Alaska. Pero nararamdaman ko pa rin ang lamig. Ang lamig ng katotohanan. Ang katotohanan na ang desisyon ko ay permanente na. Hindi na mababago. Pag-uwi ko, nagluto ako. Naghanda ako ng hapunan ulit. Pero ngayon, hindi na ako nag-imbita. Kailangan kong tawagan sila. Enrique, sabi ko pagkasagot niya sa telepono. Dinner tonight. Sa bahay. Kayo lang ni Jeanette. Gusto kong mag-usap tayo ulit. Narinig ko ang pagbabago sa boses niya.
Yung pagiging alerto. Special occasion, Dad? Tanong niya. Alam niyang may kakaiba. Hindi siya yung klase ng tao na hindi nag-isip. Palagi siyang nagkakalkula. Something like that, sabi ko. Pagdating nila, alam mo na. Yung pamilyar na tingin. Si Enrique, parang handa na sa isang bagong deal. Si Janete, parang naghihintay ng parusa. Parang parating may hinihintay na bill na babayaran. Nagsimula ulit ang hapunan. Tahimik. Pero ngayon, mas mabigat. Mas puno ng hindi nasasabi. Nang matapos kaming kumain at naalis na ang mga pinggan, tumingin ako sa kanila. Gusto kong malaman niyo, sabi ko. I've revised my will. Attorney. David Hensley has the documents. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Enrique. Yung dating kumpiyansa na palitan ng pagtataka. Tapos, unti-unting pagka-stress. You're cutting me out. Sabi niya. Ang boses niya nanginginig na. I'm redirecting, sabi ko. Cynthia needs an education fund. Benjamin needs tools. Who the hell is Benjamin? Tanong niya. Yung galit nandyan na. Nandyan na ulit. 14-na-year-old kid who did more for this family than you have in some years, sabi ko. Bigla na lang lumabas. Siguro, yun talaga ang nararamdaman ko. Just you being a decent kid who showed an old man a photograph. Hindi na siya nakasagot. Nakita ko sa mga mata niya ang pagkalito. Ang pagka-disappoint. Ang pagkagalit. Lahat ng emosyon na hindi niya maipapakita sa trabaho niya, nandito na lahat. Tumayo ako. Nagpunta ako sa lababo. Naghuhugas ng mga plato. 2 things, sabi ko habang naghuhugas. 1. Cynthia knows who she is and where she comes from. She has chosen not to meet either of you. That is her choice. And it belongs entirely to her. You will not contact her. Approach her. Or attempt to insert yourselves into her life without her explicit invitation. If you do, her adoptive family has very good attorney. And so, as it happens, do I. Dahan-dahan kong ibinalik ang mga plato sa lalagyan. 2, sabi ko habang pinupunasan ang aking mga kamay. I've revised my will. You can review the documents with attorney. David. Nothing in there will surprise you after tonight. Natahimik silang dalawa. Ramdam ko ang bigat ng kanilang katahimikan. Tumayo na ako. You can see yourselves out. The roads are icy. Drive careful. Pumasok ako sa workshop. Isinara ko ang pinto. Ang amoy ng kahoy. Ang amoy ng varnish. Ang amoy ng pagtatapos. Ang pagtatapos ng isang mahabang kabanata. Narinig ko ang mga yabag nila. Ang pagbukas ng pinto sa harap. Ang pagtunog ng sasakyan. Tapos katahimikan ulit. Sa loob ng workshop, nag-iisa. Kasama ko ang mga alaala ni Elena. Kasama ko ang pangako ko. At ang bagong pag-asa para kay Cynthia at Benjamin. Kinuha ko ang isang piraso ng walnut. Maganda. Makinis. Matibay. Ang klase ng kahoy na kailangan ng pasensya. Ang klase ng kahoy na para kay Cynthia. Naalala ko ang sinabi niya tungkol sa drafting table. Kumuha ako ng lapis. Nagsimula akong mag-sketch. Ang mga sukat. Ang disenyo. Ito na ang aking bagong proyekto. Ang pagbuo ng isang bagay na magtatagal. Isang bagay na magpapatunay na ang pag-ibig, kahit paminsan ay nasasaktan, ay nananatiling matatag. Parang isang magandang puno. Parang isang matibay na istruktura. Sa aking harapan, ang mga plano para sa isang drafting table. Para sa aking apo. Para sa isang batang may mga mata ni Elena. At isang puso na mas malakas kaysa sa inaakala ng lahat. Ang mga bagay na iyon ang mga kasangkapan, ang mga kahoy, ang mga plano, ang lahat ng ito ay para sa kanila. Para sa kinabukasan nila. Dahil ang pagmamahal na nararamdaman ko, hindi ito matutumbasan ng pera. Hindi ito mabibili ng kahit anong yaman. Ang tunay na yaman ay nasa puso. Nasa alaala. Nasa mga taong mahal mo. At sa mga pangakong tinutupad mo. Ang mga pinto ay nagsara na. Hindi na mabubuksan pa. Para kay Enrique. Para kay Jeanette.
Ang kanilang pagpipilian noon ay nagresulta sa ngayon. At ngayon ang kinabukasan ay para sa mga taong nagpakita ng tunay na pagmamahal. Ang mga taong nanindigan. Ang mga taong hindi sumuko. Si Cynthia. Si Benjamin. Sila ang bagong pundasyon. Ang bagong istruktura. At ako. Ako ang arkitekto. Ang karpintero. Ang lolo na gagawin ang lahat. Para sa kanila. Mayon na sa Anchorage. Ang mga puno ng birch, parang mga dalagang nagbihis ng kanilang berdeng bestida. Nagbabalik ang buhay. Ang mga bundok ng Chugach, kulay berde na sa itaas ng nyebe. At ang araw na tumatagal hanggang halos hating gabi. Yung mahabang ginintuang liwanag na yon, doon mo maiintindihan kung bakit maraming tao ang nananatili dito. Sa kabila ng lamig. Sa kabila ng mahabang gabi ng taglamig. Sa kabila ng lamig na bumabaon sa buto mo tuwing Nobyembre, at hindi na halos umaalis hanggang ngayon. Ganito ang isang Sabado ng umaga sa aking workshop sa Raspberry Road. Ang aking workshop. Ang aking kaharian. Ang aking santuwaryo. Nandoon si Cynthia. Katapat ko sa workbench. Nakasuot ng safety goggles. Nagtatrabaho sa isang maliit na kabinet na dinidisenyo niya ng 3 linggo na. Sarili niyang disenyo. Malinis. Matibay. Walang nasasayang na espasyo. Kumuha siya ng isang piraso ng kahoy. Pinatong niya sa gilid. Nagdesisyon siya tungkol sa isang corner joint. Ginawa niya. Inilapit niya. Perpekto ang pagkakalapat. Walang puwang. Tumingin siya sa akin mula sa likod ng goggles niya. Ngumiti siya. Perfect, sabi niya. Scene language. Kinuha ko ang ginawa niya. Tiningnan ko. Hinawakan. Ang joint ay mahigpit. Tama. Eksakto. Ang pagtutugma ng mga hibla ng kahoy napakaganda. Pinag-isipan niya talaga ito. Iniabot ko sa kanya ulit. Tumango ako. Isang tango na nagsasabing, ito na. Ito na ang pinakamaganda. Ito, nakuha mo sa akin, sabi ko. Scene language. Umikot ang mga mata niya. Yung pag-ikot ng mata na may kasamang pagmamahal. Pagkainis na affectionate. Yung tingin ng isang tao na paulit-ulit nang naririnig ang sinabi mo. Tapos bumalik siya sa trabaho niya. Sa isang sulok ng workshop, halos hindi makita sa ilalim ng drop cloth, ay yung wooden rocking horse na ginawa ko nung gabing umuwi ako mula sa Providence, Alaska Medical Center, 14 na taon na ang nakakaraan. Nung gabing wala akong dala kundi ang mga kamay ko at isang desisyon. Maalikabok na siya. Matagal nang naghihintay. 3 linggo na ang nakakaraan, napansin niya ito. Tinanong niya ako. Sino po yung gumawa nito? Ako, sabi ko. Kailan po? Nung gabing umuwi ako mula sa ospital, sabi ko. Nung unang beses na makita ko ang mundo na baligtad. Sino po ang pinagawa niyo nito? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya. Tumingin siya sa akin. Oh, sabi niya. Scene language. Tumingin siya sa rocking horse ng matagal. Tapos nagsalita ulit siya. Gusto ko pong i-refinish ito. Ibibigay ko sa baby cousin ko. Sabi ko, magandang ideya yan. Alam kong sasang-ayon si Elena. Si Enrique hindi na siya nakatanggap pa ng imbitasyon para sa hapunan. Pero patuloy siya sa pagtawag. Patuloy siya sa pag-iwan ng mga voice message. Yung boses niya, parang nagpa-practice pa rin. Yung boses na pinipilit maging kalmado. Dad, just don't know what to say. I'm sorry. 9 na segundo lang. 9 na taon na huli na. Pero nandyan pa rin. Hindi ko pa rin siya tinatawagan. Hindi pa rin niya iniimbitahan si Cynthia na makipagkita. Maybe someday, sabi ko sa sarili ko. Maybe someday she will. Maybe someday she won't. Yung math na yon kanya na yon. Hindi ko na pangungunahan. Ang alam ko lang, ang alam ko ngayon ay ang mayo. Ang mayo sa Anchorage. Ang mga puno ng birch. Ang mga bundok na kulay berde. Ang liwanag na dumadaan sa skylight ng workshop ko. At ang aking apo, si Cynthia, nakaupo sa tapat ko. Gumagawa ng isang bagay na maganda. Gamit ang kanyang mga kamay. Siya ay 14 na years old. Estudyante. 3 lengguwahe.
Feature architect. Naiintindihan niya ang load-bearing walls. May mga mata siya ni Elena. Nakakakain ng isda na mas malaki pa kaysa sa akin sa iklot na. At minsan, sinasabi niya yung "you get that from me." Kapag tama ang ginawa ko. Gusto niyang makita ang reaksyon ko. She is the least damaged person I've ever met. Siya ang pinakabuong tao na nakilala ko. Siya ang pinakaordinaryong tao na nakilala ko. Siya ang pinaka-espesyal na tao na nakilala ko. Siya ang eksaktong tao na kilala ko noong gabing iyon sa Anchorage noong una kong hinawakan ang kamay niya sa loob ng 1 oras at hinawakan niya ang buong kamay ko. May mga bagay na sulit ang 9 na taon. May mga bagay na sulit higit pa doon. Ron Smith. Nakatira sa Raspberry Road, Anchorage, Alaska. Ang ilaw sa workshop niya madalas bukas na ng alas 6 ng umaga. Hindi siya mahirap hanapin. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, ang kwento ng pag-ibig, ng paghihirap, ng pag-asa. Sumali kayo sa aming komunidad. Pindutin ang like button. Mag-subscribe para sa mas marami pang totoong kwento. Mga kwentong mula sa puso. At gaya ng dati, salamat sa pagiging bahagi ng aming sphere. Maraming salamat.